Okay, so darako po tayo sa pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. So kanina po ay napakinggan natin ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating speaker this afternoon. Nagpapasalamat tayo of course sa Santo Tomas Reformed Baptist Church for ano ba ang tamang term, for allowing him to minister to us. So, sa mababaw na salita, sa pagpapahiram sa kanya sa atin, sa ating gawain ngayong hapon. At ang dalangin natin ay hindi lang itong unat huli na makasama natin si Brother Jem sa ating pananambahan. So sana sa mga darating pa ay makasama natin siya at madagdagan pa ng iba na pwedeng makasama natin para mag-lead ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako personally, I really love listening more kaysa yung tumatayo para magsalita. Mas gusto ko yung nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. We are first and foremost students before we are teachers of the Word of God. So, welcome po natin sa ating kalagitnaan, si Brother Jem Cabral. At tanggapin po natin ang salita ng Diyos na ibabahagi niya sa atin ngayong hapon. No sound yan. Yan, magandang hapon po muli sa bawat isa at muli po ay kagaya po ng binanggit ko kanina, kagalakan din po sa akin makapag-ministere po sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa sandaling ito ay gusto ko pong kunin muna ang inyong pong mga pakikinig at ang inyong pong puso upang ating pong mapagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, marami po sa evangelical word ang natulungan, nahikayat, napalakas ang loob, at napalapit kay Kristo sa pamamagitan ng mga writings at mga sulat, mga aklat ng isang kilalang best-selling author na si Philip Yancey. Ang kanyang mga isinulat tungkol sa biyaya, pagdurusa, at pag-ibig ng Diyos ay natin may kakila na ginamit ng Panginoon upang akayin ang maraming mga manampalataya upang maunawaan nila ang gospel or ang ebanghelyo. Kaya tunay na naagulat at nakakalungkot kapag merong lumalabas na mga balita kung saan kahit ang mga ginagalang na mga mangaral, may respetong mga mangaral, mga tinig sa loob ng Kristyanismo, ay ating makikita ang bumabagsak. Nakikibakas sa kasalanan at naroon na nabibigo at mayroong pagbagsak. Kapag may ganitong pangyayari, dalawang panganib ang agad na lumilitaw. Una, natutokso tayo na ilagay natin ang ating pag-asa sa tao sa halip na kay Kristo. Pangalawa, maaari tayong humantong sa pagiging extreme. Alinman sa tayo panghinaan ng loob na ating makita na yung mga ganong leader bumabagay sa kasalanan na parang imposible na ang buhay Kristiyano. At pangalawa, pwede tayong maging panghusga at ating nakakalimutan na tayo rin ay mga makasalanan, mga morupok, mahina. Ngunit hindi kailanman ikinubli o itinago ng Biblia ang katotohanan ito na kahit ang mga may kaloob, may kaalaman at may impluwensya ay natiling mga makasalanan. Hindi kinukonsinte ng kasulatan ang kasalanan, ngunit ipinapaliwanag nito ang realidad nito at higit sa lahat, ipinapakita nito kung saan natin dapat matagpuan ang ating pag-asa bilang mga manampalataya. Kaya po sa ating mga talataan tatalakayin sa Romans 8, dito po ito makikita natin yung kahalagahan upang bigyan tayo ng pag-asa. Hindi sinimulan ni Pablo sa Romans 8 ang kabanata sa pagsasabing wala nang anumang paghatol sa mga hindi kailanman madapa. Sa halip, malinaw niyang ipinahayag, sabi niya ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Pinabago po nito ng pangusap na ito ang ating pagkaunawa sa pagkabigo, pagsisisi, kabanalan, at pagkatyaga. Itinuturo po ng Romans 8 na ang buhay Kristiyano ay hindi pinapagana ng reputasyon or antas ng moralidad
o ng nakaraang paglilingkod or katapatan. Ito ay pinapagana ng Espiritu ng Diyos na nakasalig sa perpektong gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, inaanyahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat po ni Pablo sa Roma, Kabanatang 8, mula talatang 1 hanggang talatang 11. Akin pong babasahin ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos na walang pagkakamali, salita ng Diyos na hindi nagbabago at sapat sa buhay ng ating mga tao. Verse 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 11, ngunit kung ang Espiritu niyo ang bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pangaral ng kanyang salita. Tayo po muna muli ay lumapit sa kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy po kami ng humihingi ng inyong kahabagan. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng mga mata, mga pakinig na mayroong paghahangad kung saan kami inyong makausap sa pamamagitan, Panginoon, ng pangaral ng iyong salita. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ako na mga ngaral, nawa, O Diyos, matapat ko itong maipangaral, bigyan niyo po ako ng karunungan, at mabigyan niyo din po ng kaunawaan ng bawat isa na makikinig. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo, siya nagpapaunawa sa amin ng mga bagay pong ito. Kaya't muli, O Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Kayo po nawa ang kumilos sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, ikaw ang siyang aming maitanghal. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, aming Panginoong Jesus. Amen. Atin po nabasa ang aklat sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. At ano po, sa lahat ng aklat sa Biblia, kung meron man daw pong maituturing na systematic na aklat, ay ito daw po yung aklat ng Roma. Sapagat sa aklat ng Roma, dito po napakayaman na ipinahayag ni Pablo ang mga dakilang katuruan ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Inumpisahan niya ito mula sa katuwiran ng Diyos, patungo sa pagkamakasalanan ng tao, patungo sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkaaring ganap ng mga makasalanan, maging sa pagpapabanal ng mga manampalataya. Dito po sa chapter 8, ipinakita sa atin ni Pablo kung paano nai-apply or nailapat yung mga katotohanan ito sa buhay ng mga manampalataya at sa kung paano sila nagkaroon ng kakayanan para makapamuhay ng mayroong kabanalan. Kaya naman maraming mga scholar ang tinatagurian ang aklat na ito, ang kabanatang ito ng Roma, na siya daw yung pinakadakila sa Biblia. Kanila nga pong binabanggit na kung ang Biblia raw ay gaya ng isang singsing, ang aklat ng Roma yung bato o yung diamante na singsing. At yung chapter 8, ang nasa pinakaibabaw ng tapyas ng diamante. Ganyan natin tinitingnan yung dakilang mga katotohanan na nakapaloob sa kabanatang ito.
Sapagkat ang binibigyan pansin po ng Romans chapter 8 ay kung papaano nai-apply or nailalapat ang paglalapat ng gawa ng ating Panginoong Kristo sa mga mananampalataya at yung ministeryo ng Espiritu Santo sa ating buhay para bigyan tayo ng kakayanan upang makapamuhay ng mayroong kabanalan. Nagsimula ito sa pagpapawalang sala sa mga Kristiyano sa kanilang pagkaaring ganap dahil ng perpekto na katuwiran ng ating Panginoong Yesus, dahil ng kanyang perpektong paggampan sa kautusan at ng kanyang dakilang paghahandog or sakripisyo ng kanyang sarili para lamang mabayaran ang ating kasalanan. Kaya pinapakita sa ating mga nabasa, sila mga naging kaisa ni Kristo ay nagkaroon na ng panibagong buhay sa Espiritu. Sila na yaong mga hindi na lumalakad sa laman, sa pita ng laman, na naghahatid lamang ng kamatayan, bagkus sila na po yung lumalakad sa Espiritu patungo sa buhay. Ito po yung larawan ng isang taong niligtas ng Diyos sa biyaya. Siya ay pinawalang sala, inaring ganap, dahil ng ganap na katuwiran ni Kristo at siya na ngayon ay lumalakad ng may matuwid na pamumuhay, may kabanalan dahil ng Espiritu Santo na sa kanya ninanahan. Kaya po ngayong hapon, ang nais ko pong i-add sa inyo na mensahe ito, na ang mga mananampalataya ay inaring ganap para sa buhay ng pagpapabanal na nakalulugod sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay inaring ganap para sa buhay ng pagpapabanal na nakalulugod sa Diyos. Yan po yung ating makikitang katotohanan sa sulat ni Apostol Pablo, na tayo inaring ganap para tayo ay bigyan ng kakayanan sa tulong ng Banal na Espiritu upang tayo lumakad na sa panibagong buhay ng may kabanalan. Sapagkat bago makapagsimula ng panibagong buhay ang isang makasalanan, kinakailangan muna siyang maligtas, mapawalang sala. Dahil ng perpektong gawa ni Kristo at kasunod po nito sa panahan ng Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano, yun yung magiging simula ng kanyang buhay na kung saan makapamuhay na siya ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. At yun po yung dalawang bagay natin tatalakayin mula sa ating mensahe. Una, sa perpektong gawa ni Kristo, inaaring ganap ang tao. At pangalawa, ating mo makikita na sa panahan ng Espiritu, pinapabanal ang Kristiyano. Ating po muna tingnan yung una, na ang tao sa perpektong gawa ni Kristo ay inaaring ganap. Yun po yung pinapakita sa verse 1 to verse 4. Kung ating babalikan, pagkapakita na ang tanging kaparaanan lamang upang ang tao ay mapawalang sala ay sa pagiging kaisa ni Kristo. Magkaroon ka ng union with Christ. Yun yung tanging kaparaanan na sinasabi ni Pablo para ikaw ay mapawalang sala or ariing ganap ng Diyos. Pansin yung sinabi sa verse 1, ang sabi diyan ni Pablo, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Complete salvation. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Nangangahulugan na silang mga inaring ganap ng Diyos ay wala nang maranasang kahatulan or kaparusahan. Hindi na sila makakaranas ng lahat ng kaparusahan para sa mga taong nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Ibig sabihin, hindi na sila makakaranas ng buong galit ng Diyos. Hindi na sila makakaranas ng walang hanggang kapahamakan. Hindi na sila makakaranas na sila ay pumunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi na sila makakaranas, mas higit sa lahat, na mapahiwalay sa presensya ng Diyos, na pinaka-esensya ng walang hanggang kapahamakan. Yan po yung ibig sabihin ni Pablo kapag sinabi niyang wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Napakadakilang katotohanan. Ito yung kahulugan kapag sinabing wala nang anumang hatol. Isang dakilang bagay sa mga mananampalataya na kapag ating palaging binabalik-balikan, dapat mag-udyok sa atin ng patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. Dahil wala tayong anumang natanggap na kahit isang kaliting na hatol dahil sa ating kasalanan.
Dito papasok ang kahalagahan ng perpekto at dakilang gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung yung titignan, papaano nangyari na ang isang makasalanan kagaya natin ay hindi natatanggap ng kahit anumang hatol. Paano nangyari ito? Sapagkat upang mapawalang sala ang tao sa harapan ng Diyos, ayon kay Pablo, kailangan munang merong gumampan ng kautusan ng Diyos. Yun yung dapat na mangyari muna. Kinakailangan merong gumampan. Merong dapat perpektong sumunod sa kanyang kautusan. Yun po yung sinasabi niya. Pero ang problema ito. Ayon kay Pablo sa verse 3, ito ang hindi kailanman kayang magawa ng tao o hindi kailanman makakamit ng tao sa kanyang sarili sapagkat siya nga ay isang makasalanan. Hindi niya kaya dahil ayaw niya. Hindi magagawa ng tao na ibigay ang hinihingi ng kautusan kaya't hindi ito makakapagdulot sa tao ng kaligtasan. Ito ang nagsisilbi lamang na salamin sa ating mga tao, yung kautusan, para ipakita yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Na pag tinitingnan natin yung kautusan ng Diyos, pag nagpapakita yun ng ating lubos na pagkamakasalanan at yung ating lubos na kawalang kakayanan para tayo'y sumunod sa Diyos. At dahil makikita po natin, dahil tao ang nagkasala sa Diyos, dahil tao ang nagrebelde sa Diyos, hindi gumampan ng perpekto sa kanyang kautusan, kaya tao rin po dapat ang marapat sumunod sa kautusan. Tao ang kailangang gumampan nito. Dahil ang tao ang nagkasala, siya dapat ang magbigay ng solusyon dito. Yun po yung ating makikitang binibigyan ng paliwanag ni Pablo. Subalit, ang problema pa, walang ni isa sa ating mga tao ang mayroong kapasidad o kakayanan para magawa ito. Kumbaga, pinapakita po dito ni Pablo yung napakatinding problema, napakalaking problema sa ating mga tao. Sapagkat kanyang ini-establish yung katotohanan na upang ang tao ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos, kailangan mayroong perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang problema, walang may kakayanan. At hindi pwedeng ito ay ipaubaya sa ibang nilalang. Sapagkat ikaw o tao ang nagkasala, ikaw ang kailangan sumunod. Yung makikita, napakalaking problema nito. Ito yung tinatagurian na divine dilemma or matinding problema ng tao. Yung ating pagkamakasalanan, ang kanyang kawalan ng kakayanan para sundin ang kautusan ng Diyos. Yun yung kumbaga pinapaunawa dito ni Pablo sa kanyang mga sinusulatan. Kaya dito papasok yung kanyang susunod na panalita. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung ayon sa kanya sa verse 3, na siya po yung nagbigay ng solusyon sa matinding problemang ito ng tao. Sa paanong kaparaanan. Dahil tao ang nagkasala, kailangan tao magbayad nito. Kaya siya sa kanyang sarili ay nagkatawang tao. Ang sabi doon, siya ay nag-anyong salarin. Kung nyo i-imagine, napaka-dakilang bagay yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi nangangailangan ng anumang bagay. Siya yung creator, sapat, sufficient sa kanyang sarili. Wala nang anumang pangailangan, ay nagkatawang tao. At siya yung nag-anyong salarin para matugunan yung hinihingi ng kautusan ng Diyos para mapawalang sala ang mga tao. Kaya makikita kanina, yung ladder mula sa langit patungo sa lupa. Ang Panginoong Hesus, siya'y Diyos. Pero upang matugunan lamang yung ating pangailangan ng kaligtasan, siya'y nag-anyong tao. Bibigyan ko po kayo ng illustration para lamang ating maunawaan yung napakalaking gap or wala pang kabuluhan yung gagamit yung illustration pero para lamang ating ma-realize yung gaano kadakilang bagay yung ginawa ng Panginoong Hesus. I-imagine natin,
Ginagamit ko lagi itong illustration, yung buong lahi ng ating pinandidiriang bulate ay mapahamak. Pero in order na sila imaligtas, kailangan merong mag-anyong bulate. Anong ibig sabihin nun? Pag nag-anyong bulate ka, titira ka, kasama nila. Kung ano kailan kinakain, kakainin mo. Lahat ng meron sila, gagawin mo. Pero not enough pa yon para ating makita kung gaano kadakila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagka-Diyos, na siya'y nagkatawang tao, napakaliit ng tao. Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus, inako niya ang kasalanan nating mga tao. Na tila siya yung nagkasala. Siya po yung naging kahalili natin. At dahil dito, sa kanyang pag-aanyong salarin, itinrato siya ng Diyos na makasalanan. At sa kanya hinatulan ang kasalanan. Makikita po dito, ang itrato ng Diyos, ang isang nilalang na makasalanan ay katakot-takot na bagay. Lalo na ang Diyos sa kanyang kabanalan. Ito po yung naranasan ng Panginoong Jesucristo. Siya ang nakaranas lang lahat ng kaparusahan. Siya yung naging sumpa at nakaranas ng lahat ng kahatulan at kaparusahan para sa isang sinumpa. At higit sa lahat, ang ating Panginoong Yesus ang nakaranas ng nagniningas na buong galit ng Diyos sa kasalanan. At sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pagtalikod ng Diyos Ama nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo. Tinanggap ni Jesus ang lahat ng kahatulan upang mapawalang sala lamang ang kanyang bayan. Tinrato si Jesus na makasalanan upang maitrato ng Diyos ang mga sasampalataya sa kanyang anak na matuwid. Yan yung ine-echo din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto 5:21, na yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Kaya naman, sa lahat ng mga naging kaisa ni Kristo, dahil ng kanyang ginawang sakripisyo, dahil ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan, yung tinatawag na double imputation, kaya sa lahat na naging kaisa ni Kristo, wala ng anumang hatol. Ganyan kadakila ang ating Panginoong Yesus. At dahil dinamta ng kanyang perpektong katwiran, ang mga naging kaisa niya, sila yung mga naging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil ng ganap na paggampan ni Kristo sa kautusan, sa mga naging kaisa niya, kapag tumitingin ang Diyos, para na rin nila itong nagawa. Dahil bihis-bihis nila ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung simula ng binagong buhay ng mga mananampalataya. Dahil ng panagumpay ni Jesus sa kasalanan, sila naging kaisa ni Kristo, ay nagkaroon na ng kalayaan sa kasalanan at kalayaan na sumunod sa Diyos. Ganyan po kahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya po yung punto na nais ko pong emphasize dito ito, na ang perpektong gawa ni Kristo ang tanging basihan ng kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. Ang perpektong gawa ni Kristo ang tanging basihan ng lahat ng kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. Ito po yung malinaw na makikita natin na sinasabi sa banal na kasulatan, na kay Kristo Jesus ang tunay na kaligtasan. Ito po ang nagbubukod tangi sa tunay na Kristyanismo. Ito ang nagbubukod tangi sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Wala kay Allah ng Islam, wala kay Buddha ng Buddhism, wala kay Shiva ng Hinduism, wala sa lahat ng kinikilalang Diyos at pamaraan ng ibang mga relihiyon. Ganyan inaangkin ng ating Panginoong Jesucristo ang daan patungo sa Ama, sapagkat siya lamang ang perpektong sumunod
sa kautusan ng Diyos. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silid ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Yun po yung ating makikitang katotohanan dito. Kaya nga naroon din sa sinabi niya sa John 14 verse 6, yung kanyang pag-angkin ng daan na siya lamang. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, pag ginamit yung meron diyang idinidiin. Pinapakita yung exclusivity, yung pagsosolo, na iniaalis yung ibang mga daanan. Hindi sinabing ako'y isa sa daan o isa sa maaaring maging daan, kundi ako ang daan. Kahit masasabi natin na kung hindi si Kristo ang kinikilalang tagapagligtas ng isang tao, o kaya naman mali ang pagkakilala ng tao sa Panginoong Yesus, na tili ang taong iyon na nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Sapagat kung si Kristo sa tao ay hindi totoo, kung si Kristo sa tao ay nilikha lamang ng Diyos, kung si Kristo sa tao ay tao lamang, kung si Kristo sa tao ay guro lamang, kung si Kristo sa tao ay propeta lamang, kung si Kristo sa tao ay tagapaghimala lamang, kung si Kristo sa tao ay tagatulong lamang para sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay, kung si Kristo sa tao ay tagapagpagaling lamang ng mga sakit at kung anumang ibang mga bagay, kung ganito lamang ang kinikilala ng tao si Jesus, ay natili pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 19, kung ganito lamang ating panaw o pagkilala kay Kristo, tayo na sa lahat ng tao ang kahabag-habag. Dapat atang makita ang ating Panginoong Kristo ay siyang tanging tagapagligtas ng sanglibutan mula sa kasalanan, sapagat siya lamang ang naging pampalubag loob sa Diyos para magkaroon ng tao ng kapatawaran sa kasalanan. Subalit ito yung naging problema hanggang sa kasalukuyang kapanahunan. Maraming mga tao pa rin ang patuloy na umaasa sa kanilang mga ginagawa para sila'y tanggapin ng Diyos. Karaniwang iniisip ng tao na dahil wala naman silang inaargabyadong kapwa, ay mabuti silang tao at hindi sila paparusahan ng Diyos. Iniisip nila na dahil naman hindi sila nakakalimot sa Diyos, nagdarasal naman sila, sumisimba naman sila, ay nagiging katanggap-tanggap na sila sa Diyos. Iniisip din nila na dahil nagbibigay naman sila sa simbahan, ay maayos na ang kanilang katayuan sa harapan ng Diyos. Iniisip din ng iba na sila hindi hatulan ng Diyos dahil tinanggap naman nila si Jesus sa kanilang puso sa pamamagitan ng mga sinner's prayer o namang method. Iniisip din ng ilan na dahil sila naman ay nangabautismuhan at naging kaalib na ng iglesia, ay wala ng kahatulan ng Diyos sa kanila. Iniisip din nila na dahil sila'y merong mga ministeryo sa iglesia, ay naging silbi na itong katiyakan na sila'y maayos na sa harapan ng Diyos. Subalit, kung ang mga bagay lamang na iyan ang iyong pinangahawakan upang masabi mong hindi ka na daranas ng galit ng Diyos, kung yan lamang mga bagay na yan ang iyong pinangahawakan para masabi mong matuwid ka na sa harapan ng Diyos, yan po yung magpapahamak sa iyo. Sapagkat ang kaligtasan lamang mula sa kahatulan ng Diyos ay tanging sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at tunay na pananampalataya kay Kristo. Kahit yung tanong ko po sa inyo, kung meron po dito ngayon, okay, isang bisita, kung meron dito ngayon na wala ka pang kaligtasan sa inyo, na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ito yung tanong sa iyo. Ikaw ba ay naghahangad na maging kaisa ni Kristo? Hanggang kailan mo sasayangin yung pagkakataon sa iyong buhay na binabaliwala mo yung mensahe ng Ebanghelyo? Maaaring matagal mo na napakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. So kung sabihin sa inyo, ang mga pagkakataong ito
ay ibinibigay ng Diyos. Hindi po ito aksidente. Kaya kat nakakaupo diyan ngayon at nakapakinig ng pangaral ng Ebanghelyo ng Diyos ay upang bigyan ka patuloy ng Diyos ng pagkakataon para kay magsisi sa iyong kasalanan at ikay manampalataya sa kanyang anak, sa ating Panginoong Yesus. At kapag ginawa mo yan ng totoo, gaya ng pangako ng Diyos, sabi ni Pablo, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. At yun po yung dapat natin makikita dito. Bakit sa atin naman, bilang mga manampalataya, mga kapatid, ito yung tanong sa atin. Sa ating buhay, yung ginawa ba ng ating Panginoong sa Kristo, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang perpektong katwiran, yun ba ay nanatili pa ding motibasyon natin sa lahat ng ating ginagawa para sa Diyos? Na ikaw bilang dati ay makasalanan din na nakalaan sa kahatulan ng Diyos, ay kanyang kinahabagan, biniyayaan ng kaligtasan. Nagdudulot pa ba ito sa iyo ng patuloy na buhay na mapagpasalamat sa Diyos? Nagdudulot pa ba iyan sa iyo ng patuloy na paglalim ng pagkakilala mo sa iyong tagapagligtas? Yun ba ay nagdudulot pa rin sa iyo ng patuloy na puso na nag-aalab para siya ay iyong patuloy na mapaglingkuran? Nagdudulot pa ba yan sa iyo upang patuloy kang lumago sa kabanalan? Sa iyong pang-araw-araw na buhay, ginagawa mo ba ang lahat ng mga bagay para sa kalatian ng iyong tagapagligtas? Sa iyong pagsamba, naroon pa ba sa iyo yung kagalakan na masamba mo ang Diyos at mapaglingkuran mo siya na nagkaloob sa iyo ng kaligtasan? Kung hindi na po ganito yung nangyayari sa iyong buhay, kung dumating na sa punto na parang tila nagiging ritual na lamang ang ating mga ginagawa para sa Kanya, kung dumating na sa punto na nagiging parang kabigatan na sa atin ang sumamba at maglingkod sa Diyos, bumalik tayo sa katotohanan ito na sinabi ni Pablo. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ating balikan at sariwain yung kanyang dakilang ginawa sa ating buhay upang mapukaw tayo sa ating mga kakulangan at mag-alab patuloy ang ating puso para sumamba at siya ipaglingkuran. Kaya po bilang hamon sa atin, sa ating unang punto na nakita, balikan mo ang araw na ikaw inaligtas. At mula dito, mag-alab muli at magpatuloy ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Yung sariwain, yung sandali na iyong talagang nakita yung katotohanan ng Ebanghelyo, yung sandali na naranasan mo yung kaligtasan, yung kagalakan na ikaw na ikay makasalanan, nakita mo ito, subalit nakita mo yung pag-ibig ni Kristo, ikay iniligtas niya. Balikan mo yung sandaling iyon at yun yung hayaan mong patuloy na humamon sa iyo, mag-motivate sa iyo para patuloy kang magsikap na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. At pong sigurong kailan na ang isa sa martyr ng ating Panginoon, si Polycarp of Smyrna. Si Polycarp, siya po'y isinilang noong 69 AD. Napakatagal ng panahon. At namatay siya noong 155 AD. Siya po ay isang bishop sa Smyrna. Yun po ay lugar sa Roma. At siya po ay kinikilala na disipulo ni Apostle John. Kinikilala din po siya bilang isa sa mga church fathers dahil ng kanyang katapatan sa kanyang Panginoon at pagtanggi na kailangan ding Panginoon si Cesar ng Roma. Ang nangyari sa kanya, siya po ay dinakip, siya ay hinuli, at siya ay tinaguriang kriminal ng estado ng Roma. Kaya't dinala siya kasama ang lahat ng mga manampalataya ni Kristo sa malaking stadium noon sa Roma upang sentensyahan ng kamatayan. Alam po, doon sa stadium na yun po ay bumubuo yung audience po ng 20,000 katao na kung saan mga nanonood doon yung mga Romano na nagagalak para makita yung karumal-dumal na pagsentensya ng kamatayan sa mga kriminal noon. Subalit, dumating pa rin na binigyan ng pagkakataon
si Polycarp upang palayain. Tinanong siya ng proconsul na kung saan maaari siyang palayain, itanggi mo lamang o itatwa mo lamang si Kristo. Subalit ito po yung naging kasagawa ni Polycarp. Sabi niya, 86 years have I observed Christ, nor has he ever done me any harm. How then could I blaspheme my King who saved me? 86 na taong kong pinaglingkuran si Kristo. Wala siyang anumang ginawa sa aking mali. Paano ko magkagayon kung lalapastanganin ang aking hari na nagligtas sa akin? Kung ating makikita dito, dahil yun po yung kanyang naging paninindigan, siya ay sinunog at siya ay pinatay sa tabak. Namatay siyang martir ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, bagaman yun yung nangyari sa kanya, naroon na siya ay nakatindig sa kanyang pananampalataya sapagkat binalikan niya ang dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang dakilang tagapagligtas ng ating Panginoong Yesus. Kaya nawa sa atin din bilang mga manampalataya ng parehong Panginoon, maging hamon po ito sa atin sa kasalukuyan. Maaari po tayong hindi kagaya ng sitwasyon ni Polycarp. Subalit isang sampal sa atin kung sa isang simpleng pagsubok o isang problema, tayo tumalikod agad sa Panginoon. Itanong din natin nawa sa ating mga sarili bilang mga manampalataya sa pagharap sa lahat ng mga bagay, gaya ng sinabi ni Polycarp. Tanong natin sa ating palaging panindigan ng ating pagbalik at pagkaya sa Panginoon. Wala siyang anumang mali na ginawa sa akin. Papaano ko lalapastanganin ang hari na nagligtas sa akin? Ating palaging balikan yung kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan niya. At yun po yung humamon sa atin para maindigan sa ating pananampalataya. Pangalawang bagay na ating makikita dito, sa panahan ng Espiritu, pinapabanal ang Kristiyano. So una po natin nakita na inaaring ganap ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, which is yung simula upang mapalaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at bigyan tayo ng kalayaan upang mapamuhay sa Diyos. Pangalawang bagay, dito naman sa panahan ng Espiritu, pinapabanal ang Kristiyano. Ito yung dakilang katotohanan na atin din makikita na mayroong katiyakan ng isang makasalanan sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkaalam ng unang pagpapala ng kaligtasan. Ito ay ang panahan ng banal na Espiritu. Pinapaliwanag po ni Pablo sa mga talatang 5 hanggang talatang 11 kung papaano binigyang kakayanan ang mga manampalataya para sila ay makasunod na sa kautusan. Ito'y sa katotohanan ng hindi na sila sa laman. May nangyari sa kanilang buhay na pagbabago. Hindi na sila sa laman, kundi sila sa Espiritu na. Ibig sabihin, sa pagbabagong ito, maaari na nilang masunod ang kautusan sapagkat sila'y pinanahan na ng Espiritu Santo ng Diyos. Mayroon na silang bagong pagnanasa. At ito'y ang mga bagay na ukol sa kabanalan. Sila na ngayon na mga pinapananahanan ng Espiritu ay mayroong nangyayaring pag-obanal sa buhay. Binigyan na sila ng puso na kung saan mayroong pagkauhaw sa Diyos. At ipinakita po ni Apostol Pablo ang pagbabagong ito sa pamagitan ng pagkukumpara ng mga nasa laman at ng mga nasa Espiritu. Pinapakita dito ni Pablo kung paano nangyari ang pagbabagong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng pagkukumpara sa buhay ng isang makasalanang walang Espiritu at sa buhay ng mga makasalanang inaring ganap at pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa verse 5, silang mga nasa laman ay nakikisalima sa laman. Ibig sabihin, silang mga nasa kailang kasalanan pa ay namumuhay patuloy at sumusunod patuloy sa pita at kagustuhan ng kanilang laman. Subalit,
sila namang mga nasa espiritu ay ginagawa ang mga bagay ng espiritu. Ibig sabihin, yung mga bagay patungkol sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban, pagsunod sa kanyang kabanalan, pagsisikap na sumunod sa Diyos. Pinapakita ni Pablo yung kaibahan na ngayon. Sa verse 6, silang mga nasa laman ay ang dulo ay kamatayan. Subalit silang mga nasa espiritu ay buhay at kapayapaan. Nagkaroon ng ibang direksyon sila sa buhay. Verse 7, silang mga nasa laman ay naipag-alit laban sa Diyos. Hindi sila nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Subalit silang mga nasa espiritu, dahil ng kanilang bagong puso sa Diyos, meron na ngayon silang paghahangad na magpasakop sa Diyos. In verse 8, kaya't ang konklusyon sa kanila na mga nasa laman, hindi sila nakalulugod sa Diyos. At ayon sa verse 9, ang mga mananampalataya ay hindi na ganito. Hindi na sila sa laman. Hindi na ganito nangyayari sa kanilang buhay na sila pa rin ay umaayon sa laman, kundi sila na ngayon nabubuhay sa Espiritu dahil nananahan na sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Kung ating babalikan yung Ezekiel 36 verse 27, ang sinabi doon ng Panginoon, at aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo at paalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga patuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Ito yung katuparan ng kanyang ipinangako panoon sa lumang tipan na kung saan natupad sa bagong tipan. Kaya naman, ang mga na kay Kristo Jesus na ay meron ng kapasidad at meron ng kakayanan upang sumunod sa Diyos. Ito po yung madiing katotohanan na nangyayari sa mga mananampalataya ngayon. Ang mga tunay na Kristiyano ay meron ng tunay na pagsunod sa Diyos dahil ng Espiritu. Pinangungunahan ng Espiritu ang kaloob-loobang pagkatao ng Kristiyano, yung kanyang puso, ang sentro ng kanyang kaisipan, ang kanyang emosyon, ang kanyang mga desisyon, at ang pinagmumulan ng lahat ng ginagawa ng tao. Ang panahan ng Espiritong ito ay tumutukoy sa kanyang espesyal na presensya, sa kanyang pagkilos sa buhay ng mananampalataya para ipahayag ang kanyang sarili at maghari sa relasyon niya sa kanyang iglesia. Kaya naman, pinapakita po dito, kaya naman silang walang Espiritu ni Kristo ay walang ganitong realidad sa kanilang buhay. At mas sinusunod nila ang kanilang laman. Yun po yung katotohanan. Kaya ating makikita sa mga taong wala kay Kristo, wala silang Espiritu ng Diyos. Kaya normal sa kanila magkasala. Normal sa kanila ang magrebelde sa Diyos. Pero sa mga mananampalataya, hindi po ganito ang nangyayari. Subalit sa kanilang na walang Espiritu ni Kristo, naroon po na wala silang pagsunod sa Diyos. Yun po yung pahayag din ni Jude sa kanyang sulat sa verse 18 and 19. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manuya sa huling panahon na magisilakad ayon sa kanilang mga samang pita. Ang mga ito ang nagisigawa ng paghihiwalay, malayaw na walang taglay na espiritu. Yun po yung ating makikita doon. At kung ganito nangyayari sa buhay ng isang tao, kung siya ay patuloy na namumuhay ayon sa laman, sa kasalanan at hindi sa espiritu, siya'y hindi sa Diyos. In verse 10, subalit kung tunay na si Kristo ay nasa buhay ng isang tao, ang kanyang katawan ay patay sa kasalanan. Nagsasabi ito na bagaman ang katawan ay nagkaroon ng kamatayan dahil ng pagpasok ng kasalanan, ang espiritu naman ay buhay sa pamamagitan ng katwiran ng huling Adan ng ating Panginoong Jesus. So dito po, nahahati yung pakahulugan ng mga scholars at ng mga commentators ng Biblia pagdating sa kahulugan dito ng Espiritu sa verse 10. Mayroon nagsasabi na ito'y tumutukoy sa kaluluwa mismo ng tao. In kontra sa katawan na naunang sinabi sa talata, mayroon din naman nagsasabing ito'y ang Espiritu Santo mismo, sapagkat ang Espiritu Santo ang pinaka-hina-highlight sa kabanatang ito. Meron din po tayong bibigay ng panahon pa para i-argue yung bawat strength and weakness ng dalawang view. Pero ang ating bibigyan dito ng diin, bagaman merong mga ganitong issue, isa yung ating makikita ng katotohanan na silang mga tunay naging kaisa ni Kristo
Tunay na pinanahanan ng Espiritu Santo ay meron ng bagong puso, bagong pag-iisip, at bagong pagnanasa sa kanilang buhay. Ipinapakita sa ating mga talataan ang dakilang gawa ng Panginoong Yesus na siyang nagbigay ng katuwiran sa ating mga mananampalataya at ng paggalapat sa mga mananampalataya ng pagkapalang ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At nakikita po ang realidad ng katotohanan ito sa buhay ng mga taong pinanahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya yung point po dito na ating makikita, na silang pinanahanan ng Espiritu ay ginagawa kung ano ang kagustuhan ng Espiritu. Silang mga tunay na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay ginagawa ang kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. Ang tanda at ang selyo ng pagiging anak ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pagsunod sa Diyos. Kung tunay tayong mayroong Espiritu ng Diyos, naroon dapat yung ating pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ito po yung itinatatag na katotohanan ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapaliwanag patungkol sa indwelling ng Holy Spirit. Ito po yung batayan sa pagtiyak ng isang tao kung siya'y tunay na mananampalataya ni Kristo. Ito po yung pangunahing pagbabago sa buhay na makasalanan na naging kaisa ni Kristo. Mayroon na silang bagong buhay na ayon sa kabanalan. Ito po ang marapat na nakikita sa bawat nag-aangkin ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Kung ating ipinapahayag na tayo mananampalataya na ni Kristo, ang tanong sa atin, nakikitaan ba tayo ng pagsunod kay Kristo? Ng pagsunod sa kabanalan? Sila ay hindi na yaong namumuhay na masugid lamang sa pagsunod ng kautusan, subalit wala doon ang tunay na pusong may kagalakang sumunod, gaya lamang ng mga Pariseo at ng mga taong mapagpaimbabaw. Sila ay hindi na yaong mga taong religyoso lamang sa panlabas. Hindi sila yaong mga dumadala lamang sa iglesia tuwing araw ng linggo. Hindi sila yaong mga formal lamang na manamit tuwing nasa simbahan. Hindi sila yung mga tao lamang na mayroong dala-dalang Biblia sa kanilang mga kamay. Hindi sila yung mga nagpapakita lamang ng panlabas na mga katangian ng pagiging Kristiyano, kundi sila na yung mga tao. Sila na yung mga nabago ang tunay ang puso, na sa bawat ginagawa nila ay meron ng pag-udyok ang Espiritu, kaya't nagbubunga ito ng tunay na kabanalan, tunay na pagkamuhi sa kasalanan, pag-iwas sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, at ng patuloy na pagsisikap sa buhay na mayroong kabanalan. Kahit yung tanong sa atin, tunay ka na nga bang mananampalataya ng Diyos? Tunay na bang nanahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Anong iyong pinanghahawakan para makita mo na tunay ka ng mananampalataya ni Kristo? Huwag mo nawang panghawakan ang prinsipyo na hindi ka naman nakakalimot sa Diyos. Huwag mo nawang panghawakan na dahil pinapahayag mo lamang na si Kristo ang iyong Panginoon, ay ligtas ka na. Huwag mo namang panghawakan na ikaw naman ay regular ang dumadalo sa iglesia. Huwag mo namang panghawakan na meron ka namang kaloob, nagkakaloob ka naman sa iglesia. Huwag mo namang panghawakan kahit ang pagiging kaadi mo sa iglesia at pagkakaroon ng ministeryo. Kung ating babalikan, si Judas ay mas higit pa sa mga ito ang kanyang tinaglay at mga ginawa. Si Judas mismo ay naging kabilang sa 12 alagad ng ating Panginoong Yesus. Subalit dahil hindi siya pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, siya hindi tunay na mananampalataya. At mas ginawa niya ang ayon sa laman, ang mabigat na pagkakasala sa kanyang Panginoon. Kaya hindi maaaring panghawakan ang mga bagay na panlabas na maaari mong ginagawa o magagawa. Sapagkat ang ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano ay ang pagkakaroon ng buhay na may kabanalan. Ibig sabihin, kinamumuhian mo na ang kasalanan dati mong iniibig. At iniibig mo na ang Diyos na dati mong kinamumuhian. Yun dapat yung maging disposisyon ng ating puso. Yun po yung puso ng tunay na mananampalataya. Kinamumuhian na niya yung kasalanan dati niyang iniibig at iniibig na niya yung Diyos na dati niyang kinapopuotan. Kahit yun po nawa yung ating maging pag-usuri sa ating sarili. Ano na ba yung estado ng aking puso?
Sapagkat ang ebidensya ng pagiging Kristiyano ay may ganong disposition. Subalit, kung hindi pa ganun ang ating kalagayan ngayon, kung meron dito ngayon na hindi pa talaga ganun, honestly, kung tatanungin ng kanyang sarili, hinahamon kita ngayon na isuko mo na ang lahat ng iyong pinanghahawakan na kaparaanan at sumuko ka na sa Diyos. Iyon ang talikuran ng iyong pagkukunwari, ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo na nag-aanyaya patuloy sa iyo upang siya iyong pagtiwalaan ng buong puso at iyo siyang sampatayanan. At pag gagawin mo yan, matatanggap mo yung unang pagpapala ng kaligtasan. Panahanan ka ng Espiritu ng Diyos at naroon na magsisimula yung tunay na pagbabago ng iyong buhay. At ang hamon naman sa ating mga kapatid, mga manampalataya, lumalago ba tayo patuloy sa kabanalan? Patuloy bang pinag-iisikapang iwaksi yung mga kasalanan sa ating buhay? Sapagkat maaaring ang dahilan kaya't hindi tayo lumalago sa kabanalan sa buhay na merong matuwid na paglago ay dahil merong kasalanan pa rin tayong inaalagaan sa ating buhay. Kung ganyan po yung ating buhay bilang manampalataya, napipighati ang Espiritu ng Diyos sa ating mga itinatagong kasalanan. Hindi ipinapahayag na kasalanan. Yun yung humahadlang sa atin upang lumago tayo sa Diyos. At kung patuloy tayong magkakasala, patuloy tayong magmamatigas, yan po yung aagaw sa ating kagalakan sa Diyos. Yan yung ahadlang upang makapamuhay tayo sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. Kaya dapat po natin tandaan na ang kasalanan, yan po ay nangangako lamang ng panandaliang kasayahan. Subalit ang dulo ay kapahamakan. Yun lamang yung ginagawa ng kasalanan. Subalit kung tunay tayong Kristiyano, may nakalaan sa ating disiplina kung tayo patuloy magmamatigas upang ituwid tayo at tayo ay agawin muli, ibalik sa daan patungo sa kabanalan. Kaya ito bilang hamon sa atin, panghuling hamon, patuloy nating pagsikapan na patayin ang bawat kasalanan sa ating buhay at tumiwala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nanahanan sa atin. Ating yung palaging tingnan. Yung pagkapala ng Diyos sa atin. Mayroong Espiritu ng Diyos sa atin. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Tayo sumunod sa bawat udyok ng Espiritu sa atin ng Diyos. At tayo mamuhay patuloy na mayroong pagsisikap sa kabanalan. Kaya bilang konklusyon, ang mga manampalataya ni Kristo ay wala na sa ilalim ng kahatulan. Napakadakilang bagay. Tayo inarin ng matuwid dahil ng kompleto at perpektong gawa ni Kristo. Tayo na ngayon ay mayroon ng panibagong buhay sa Espiritu upang lumakad sa kabanalan. At mula nawa sa katotohanan iyan, mag-udyok po nawa ito sa atin, mag-motivate sa atin upang magkaroon patuloy tayo ng pusong may pasalamat, pusong may kagalakan sa Diyos, pusong may kahandaan para siya patuloy na kayalanin at paglingkuran. Nawa yun po yung dumating patuloy sa atin. At nawa patuloy na humamon sa atin kagaya ng patuloy na hamon ni Apostol Pablo sa aklat na ito ng Roma. Sa patuloy nating pagtanaw sa ginawang kadakilaan ng Panginoong Jesucristo sa paglalapat ng kanyang ginawa sa atin. Maging hamon nawa sa atin yung kanyang binanggit sa Romans 12. Sabi niya, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ating palaging balikan kung gaano kadakila ang Panginoong Jesucristo, kung paano niya inilapat yung kanyang gawa sa atin, kung paano niya patuloy tayong binabago at mula diyan, iharap natin ang ating katawan bilang isang haing buhay, kaaya-aya sa Diyos na ating katampatang pagsamba, no? Bilang siya karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Nawa yun po yung ating palaging tingnan sa ating buhay, yung kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kayo po'y nagpapasalamat sa iyong mga salita. Nagpapaala po sa amin ng kadakilaan ng aming Panginoong Jesucristo sa kung gaano niyo po kami inabot mula sa aming mga kasalanan, mula sa aming pagrebelde at paglalayo sa iyo. Inyong isinugong inyong anak, ang aming Panginoong Jesus, na siyang kumuha ng aming lugar
naghandog ng kanyang sarili upang mabayaran lamang ang aming kasalanan at mabihisan kami ng kanyang perpektong katwiran. Di lang po doon nagtatapos, O Diyos. Pinagkaloob niyo ang Espiritu Santo sa aming nananahan upang siguraduhin na kayo makakalakad na may kabanalan sa iyo, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami na mga katotohanan ito. Hindi lamang po tumigil sa aming mga pakikinig, kundi magsikap kami na patuloy po itong humamon sa aming pong mga buhay bilang mga mananampalataya. Kaya umaasa po kami patuloy sa iyong biyaya. Kayo po ang siyang tumulong sa bawat isa sa amin upang magkaroon po ito ng aplikasyon sa aming pong mga buhay. Upang sa gayon, magbigay po ang aming mga buhay na ito ng patuloy na kapurihan sa iyong pangalan. Muli, O Diyos, ito po yung aming dalangin sa iyo. May pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.